Siyempre, malaki yung kay Mister. Dapat may tamang position din dyan. Kasi kapag malaki yung kay Mister, tapos buo niyang pinasok, siyempre yung ulo niyan malaki din. Pwedeng tamaan yung cervix mo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Che, ano po kaya ang best na gawin? Malaki po kasi yung kay Mister at masakit. Minsan kahit gusto kong magpagalaw, nagdadahilan na lang ako. Hindi naman kasi pleasurable. Okay, eto yung mga contrary, dun sa mga popular belief na sabi nila, the bigger, the better. Honestly speaking, marami pong kababaihan na very challenge sa kanila kapag sobra o malaki yung size ng ari ng kanilang mga partner. Kasi hindi naman yan immediate na makakapag-respond agad yung aming genital kapag merong extra large or large size na papasok sa amin. Minsan nga, alam nyo po, may mga nagpapasurgery pa talaga. Kung hindi ang babae ang magpapasurgery, yung lalaki. Kasi nga, para mag-match doon sa genital ng kanilang partner, after nila malaman na hindi pala match yung size ng kanilang genital sa isa't isa. So, one natural way of getting your body ready kapag may mga ganitong sitwasyon is to use the body sexual arousal na mag-response to your advantage. So, anong ibig kong sabihin? Kailangan magbabad talaga kayo sa pakikipag-foreplay doon sa partner ninyo. Marami kasing benepisyo kapag mas matagal o napoprolong ang pakikipag-foreplay doon sa partner. Preparation niya ng katawan mo para ready siya kapag pumasok sa kanya yung malaking size ni Mister. Bukod sa mahabang foreplay, dapat gawin mo rin to. Number 1, lubrication. Siguraduhin mo na gagamit kayo. Bukod dun sa natural way na lubrication ng babae, dahil nag-spend kayo ng maraming foreplay, so magbabasa talaga ang babae, dagdagan nyo pa. So, pwedeng bumili kayo ng mga over-the-counter lube, sa mga drugstore. Available naman yan. Sample dyan, yung KY Jelly. Water-based yan. Easy lang yan. Hindi na kailangan ng galing sa doktor na reseta. Ang maganda sa mga water-based na lube is yung walang glycerin and paraben-free. Now, kapag gagamit ka ng mga ganyang lube, make sure na wag mong titipirin. Bago mo ipasok yan, kailangan meron yung ari ni Mister na nakalagay ka, meron din doon sa'yo. For example, eto yung butas. So, maglalagay ka dito sa vaginal canal mo bago pumasok. That way, malaking tulong ito para hindi masakit yung pag-glide, yung pagpasok. Swabeng-swabe lang. Kung sa tingin mong medyo natutuyo na, pwede namang alisin ni Mister yan, then mag-apply ka ulit. Para maiwasan yung friction, yung irritation. So, huwag kang matakot na maglagay ng mga water-based na lube. Para maiwasan yung friction. Kasi pag nag-friction yan, pwedeng magkaroon ng laceration or konting punit once na hindi ito sagana sa lube at dry ito. Mararamdaman mo naman kasi yan kapag kulang na medyo mahapdi na, diba? So, lagay lang kasi hindi naman yan masama. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. So, ano yung pangalawa? Yan yung position. Siyempre, malaki yung kay Mister. Dapat may tamang position din dyan. Kasi kapag malaki yung kay Mister, tapos buo niyang pinasok, syempre yung ulo niyan malaki din, pwedeng tamaan yung cervix mo. So kapag tinatamaan palagi yun, paulit-ulit, magkakaroon ka ng discomfort feeling. So very important na mag-try ka ng different position kung saan makakaramdam ka ng comfort. And ma-reduce yung discomfort, mag-i-increase naman yung pleasure. So better siguro dyan yung spooning, yung naka-side
magkatabi kayo pareho, no? Pag ganun kasi, medyo kontrolado mo yung pagpasok ng ari. Pwede rin naman nasa ibabaw ka kasi kapag nasa ibabaw tayo, madalas tayo yung may control kung gaano kalalim, saang angle mo patatamain, kung left, right, or kalahati lang ang ipapasok mo. So yung mga ganyan, pwedeng makatulong yan para mas control mo. Kung magpe-perform naman kayo ng mga oral, medyo may discomfort din yan kapag si Mr. ang nagko-control kasi ang lalaki, once na nanggigil yan, baka maipasok niya ng husto yan sa loob ng bibig mo. So better siguro kapag oral, nakatayo si Mr. or nakaupo siya. So lahat yan, pwedeng ikaw ang mag-control. Yung mga ganitong position, pwedeng magdagdag ng comfort sa'yo. Once na nagdagdag ng comfort sa'yo, mag-i-increase naman ng pleasure para sa'yo. But before that, I would like to greet happy birthday kay Jom. Happy birthday sa'yo, Jom. May you have more years to come and success coming on your way. Ingat palagi. So yung dalawang napag-usapan natin na yan, malaking tulong yan para mas komportable ka doon sa malaking size na ari ni Mr. Yung lubrication and also yung position. Hindi ko maire-recommend sa position ang doggy dito kasi once doggy, mas malalim ang penetration. So, malaki na nga yung sa kanya, mas malalim pa. So, possible na masaktan ka. So, habang ginagawa nyo to at in-experiment nyo to, it's very good na dapat yung communication ninyo ni Mr. ay open. Tell one another kung ano ba yung nararamdaman ninyo, kung ano ba yung possession or yung discomfort ninyo, or kung saan kayo komportable. At kung ano yung sobrang nasasarapan kayo sa ginagawa nyo sa isa't isa. Hindi naman kinakailangan na full conversation kayo, no, habang ginagawa nyo to para kayo nagkukwentuhan. Tama na yung mga code na deeper honey or kaya not so deep honey. So yung mga ganung bang code, pwedeng magkaintindihan kayo. Pag nasasarapan ka naman, sabihin mo kung gusto mo ng mas mabilis, faster. Pag naging mabilis naman siya, sabihin mo slower. So yung mga ganong communication, habang ginagawa nyo yan, enough na yan. That way, mas magiging satisfying yung sex for both of you. May mga trial and error talagang mangyayari dyan, ano? But as long na open ang communication ninyo at pareho kayong open-minded, tingnan nyo, palaging successful yung magaganap na paglalabing-labing sa inyong mag-asawa. Huwag lang kalimutan, irespeto yung boundaries ng isa't isa. And syempre, dapat palaging may consent. So, may natutunan ka ba sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!